Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa programa ng Church of God's Miracles. Jesus is the answer. At ako po ang kakasangkapanin ng ating Panginoon upang maghatid ng kanyang mga salita, Sister Alice Serrano po. At tayo po muna ay saglit na manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na muli ay kasangkapanin mo ang iyong lingkod upang magpahayag ng mabuting balita. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na makamit na iyong lingkod ang anointing at gayon din ang rema ng iyong mga salita ay dumating, Panginoon, sa mga tagapakinig na tunay nga pong maramdaman nila ang tunay na kapangyarihan ng salitang ito. Salamat po, Panginoon, kilusin mo ang puso ng bawat nakalaang makinig at ikaw ang Diyos na patuloy gumawa ng isang bagong buhay para po sa kanilang lahat, para po sa ikatitibay at ikatatatag ng kanilang pananampalataya. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo po ang oras, sandali na aming pong ilalagi. Dalangin ko, Panginoon, na mahayag ang iyong himala, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan sa oras ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Maraming po salamat. Pagpalain mo po kaming lahat ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon at ngayong pong gabi ay ating pong pag-uusapan ay patungkol sa through the fire, hanggang sa apoy. At babasahin ko po ang aklat ng Daniel. Ang kabanata po ay 3, talatang 24 at 25. Ito po ang sabi, walang ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor, pamanghang itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba't 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sabi nila. Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Kapag ang usapan ay tungkol sa apoy, ano kaya agad yung pumapasok sa ating mga isipan? O sa isipan ng mga nakikinig ngayon, di ba? Sabi doon, mainit, nakakapasok, mahirap tiisin, at ang tendency pa ay tumakas o lumayo sa apoy. Sa pananaw na ibang tao, kapag sinabing dumaraan sa apoy, ito po ay kaparusahan o matinding pagdurusa. Naalala po ba ninyo ang kwento patungkol sa Sodoma at Gomora? Ito po ay nasa aklat ng Genesis 19. Ang talata po ay 15 at 24 ang aking babasahin. Nang mag-uumaga na ay pinagmamadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Na magkagayoy nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. Ang talata pong 25, ginunaw niya ang mga bayang yoon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nanganahan sa mga bayang yoon at ang tubo sa lupang yaon. So makita po natin na sa pagkakataong ito na patungkol sa Sodoma at Gomora ay pinapaunawa na tunay nga na ang apoy ay naging kaparusahan sa mga taong naninirahan doon. Bakit? Sapagkat ang bayan po ng Sodoma at Gomora ay tunay nga pong batbat ng kasalanan, kasamaan. Kaya nga po yung ginawa po nila na pagsiping, alam nyo, isa na po yun sa halimbawa ng kasamaan na kanilang tinataglay. Yung nagkaroon ng bisita si Lot ng mga anghel, ang sabi doon ay pumunta sila at gusto nilang sipingan ang mga anghel na yon. Gayun din naman, yung 3 magkakaibigan, sina Sadrach, Mesach at Abednego,
ay hinatulang ihagis sa pugong naglalagablab dahil sa hindi nila pagsunod sa utos ng hari. At ang parusa na sila'y itapon sa apoy ay gawad ng mga tao. Sa Sodoma at Gomora, parusang mula sa Diyos, at ang dito naman sa magkakaibigan ay parusang ibinigay ng tao dahil sa pagsuway sa kalooban ng hari. Ito po ay nasa Daniel 3, 5 at 6. Sabi doon, at sino man, yun na lang pong talatang 6 ang aking babasahin, at sino man na hindi magpatira pa at sumamba sa oras na yon ay ihahagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. So yun po yung sabi. Kasi ang gusto po ng mga tao o ng hari, lahat ng tao ay sasamba sa rebultong kanyang ipinagawa. Subalit ang tatlong ito ay hindi sumunod, bagkos ay pinili na lang nilang maihagis sa naglalagablab na apoy. Makita natin, di po ba, apoy ang ginagamit na pamuksa ng Diyos. Subalit sa magkakaibigan na to, sa apoy ay kinalinga sila ng ating Diyos. Kaya nga po, bilang mga Kristiyano, kakaiba po yung pananaw natin kapag tayo ay dumadaan sa apoy. Bakit? Una sa lahat, alam natin na kapag tayo'y dumaraan sa apoy, naroon ang pag-iingat ng Diyos. At pangalawa, alam naman nating lahat na mga tumanggap kay Jesus na may pagdaan naman talaga tayo sa apoy. Yung po ay binanggit sa aklat po ng unang Pedro, ang talata po ay 1-7. Sabi po, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Ibig po sabihin, bilang mga mananampalataya, tayo po ay sinusubok. At yung pagsubok na yon, parang ang katulad po ay ginto na idinaraan sa apoy. No? Kaya tayo nararanasan din naman natin yung mga pagsubok. May iba't ibang pagsubok tayo sa buhay. Subalit, ulitin ko, ito po ay pagdalisay sa ating pananampalataya. Sa Karyas 13:9, sabi po, at aking dadalhin sa ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin sa bayan ko at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. So doon po sa ating binasang talata, ang linaw na talagang tayo ay dadalhin doon sa apoy upang dalisayin ang ating pananampalataya o ang ating pagkatao. Kung sa gitna ng pagdaan natin sa apoy, tatawag ka ba sa Diyos? Tatawagin mo pa ba ang pangalan ng ating Diyos? Aangkinin mo pa ba na siya ang iyong Diyos? Yun po yung yun po yung hihintayin ng Panginoon habang ikaw ay tayo ay dumadaan sa apoy. Pero sabi niya, pag tumawag sila sa aking pangalan, sila'y aking diringgin. Kaya nga po, kahit po mahirap ang magdaan sa apoy, dapat bilang mga mananampalataya, nananatili pa rin tayo na sa Diyos tumatawag. Ang tatlong mga magkakaibigan na aking nabanggit, Sadrach, Mesach at Abednego, alam niyo po, kahit nando na sila sa gitna ng apoy, hindi po sila bumigay. No? Kahit naroroon na sila, itinapon, hindi sila bumigay. Habang dumaraan sa apoy, alam niyo po, yun po yung ating pag-aaralan, di ba? Habang tayo'y dumaraan sa apoy, natutupok lahat
ang ating karumihan. Kanina sabi doon, sinusubok yung ating pananampalataya. Pangalawa, natutupok lahat ang karumihan na mayroon tayo. Ezekiel 22:11, 22 ang aking babasahin. Kaya nga, sabihin mo, ito ang ipinasasabi ko, kayo ay nahaluan, kaya titipunin ko kayo sa Jerusalem. Kung paanong ang pilak ay tinutunaw sa pugon, gayon ang gagawin ko sa inyo sa Jerusalem. Kapag naibuhos ko na sa inyo ang matindi kong poot, makikilala ninyong ako si Yahweh. So doon po sinasabi, kasi po ang mga Israelita ay nahaluan o nabahiran ng kasalanan ang kanila pong mga pagkatao. Nanggaya na po sila sa buhay ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kaya sabi doon, kayo ay nahaluan. Kaya nga, titipunin ko kayo sa Jerusalem, tutunawin kong parang pilak sa pugon kayong lahat na nagkasala. Sa gayon, ay matupok ang anumang mga kasalanang tinataglay. Tunay nga po na ang ating Diyos, sabi sa Hebreo 12:29, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Yun po ang katangian ng ating Diyos. Nakatutupok po siya ng mga makasalanan at nakatutupok siya ng mga kasalanang namumuo o naroroon pa sa buhay ng mananampalataya. Kaya nga po, pinadadaan tayo sa apoy. At sa ating pagdaan, alam nyo po, dapat pinaghahandaan natin, no? At dapat tiyak natin na sa ating pagdaan dito sa apoy, tayo ay nagtatagumpay. Ang pangako ng Diyos sa mga Kristiyano o mananampalataya ay kahit dumaan sa apoy, ganito ang mangyayari. Sabi sa Isaiah 43:2, kapag dumaan kayo sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Yung po yung pangako ng Diyos. Kaya nga po, kung talaga o sadyang dumarating po tayo sa punto na ang isip natin sa ating buhay ay talagang napapaso na tayo dun sa mga pagsubok o nagaganap sa ating buhay, alalahanin po natin sina Shadrach, Meshach at Abednego. Ang sabi po ay sinamahan sila ng Diyos. Ang nakakita po, unbeliever. Sabi nga, ano yung nakita ko? 4 sila. At ang tingin ko dun sa isa ay parang Diyos. So, ganun po, sasama po ang Diyos sa lahat ng mga Kristiyano na tunay ngang dumadaan sa apoy. At yun po yung gagawin, pangako po yun ng Diyos. Kaya nga, anuman yung ating mga pinagdaraanan, kung paano sinamahan ng Diyos ang magkakaibigan, lagi nyo pong asahan, sasamahan din tayo ng Diyos sa ating mga pinagdaraanan. Ang sabi po, okay, sa Daniel 3:27, ito po yung nangyari sa magkakaibigan nung sila po ay nilagay sa apoy. Sabi doon, hindi tumalab ang apoy sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhokman na kanilang mga ulo ay hindi nasunog. Sa paglakad sa apoy, nakasama ang Diyos, sabi doon, hindi tumatalab ang apoy. Dumadaan man tayo sa apoy, hindi tayo nasasaktan. Hindi rin natin tinatakasan ang apoy na yan. Tayo po'y nagpapatuloy na lumalakad doon sa apoy ng pagsubok na atin pong kinakaharap. Wala rin tayong pag-angal. Ganun po yung taong lumalakad sa apoy
na kasama ang Diyos. Una sa lahat, hindi tinatakasan. Pangalawa, hindi siya naangal sa kanya pong paglakad. At alam niya, sabi doon, hindi siya masasaktan. Bakit? Sabi sa Santiago, kabanata 1, talatang 2 at 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos nating pagtagumpayan ang pagsubok na yan. So, ang linaw, ano po? No? So, mga Kristiyano, mga kapwa ko mananampalataya, kung dumaraan man tayo sa mahigpit na pagsubok, kung kasama mo ang Diyos, manalig kang kasama't mo talaga ang Diyos, ang sabi doon, hindi ka malulungkot. Sapagkat alam natin na tayo'y magtatagumpay sa mga apoy na yon. Magpapatatag ito ng ating pananampalataya. At sabi pa sa 2 Pedro 2, talatang 9, alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano parurusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hukuman. So sabi doon, alam ng Panginoon paano tayo ililigtas sa mga pagsubok na yon. Mananatili lang po tayong tapat. Dumaan man tayo sa apoy, manatili tayong tapat sa ating Panginoon at tayo ay magtatagumpay. Sabi pa nga, di ba, sa Aklat ng Korinto, walang pagsubok na nangyayari sa isang Kristiyano na hindi niya malalampasan. Lahat na pagtatagumpayan. At kung hindi man, sabi doon, ang Diyos ang mamamaraan kung paano tayo magtatagumpay. So, ganun po yung mga mga Kristiyanong lumalakad sa apoy na kasama ang Diyos. Sabi doon, hindi tumalab ang apoy. Sabi nga, ang buhok nga nila ay hindi nasunog. Diba? So, sabi nga sa Aklat ng Lucas 21, 17 at 18, sabi doon, kapopootan kayo ng lahat, ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Grabe po yung yung pangako ng Diyos. Sabi doon, kahit pa yung pagsubok mo ay yung parang galit na sa atin ang mundo o sino man yung nasa kapaligiran natin. Pero sabi niya, ang pangako ng Diyos, hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Kung paano ang buhok ng magkakaibigan hindi po nasunog, tayo naman ang pangako ng Diyos sa bagong tipan, hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. At ano pa po yung naging nangyari dun sa nung ang magkakaibigan ay naitapon doon sa naglalagablab na apoy. Sabi doon kanina, di ba, hindi tumalabang apoy. Pangalawa, hindi nabago ang kasuotan. Nanatili yung kanilang mga kasuotan, hindi rin nasunog. Alam nyo, sabi sa Isaiah 61, talatang 10, ako'y magagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng kasintahang lalaki na nagpuputong ng putong ng bulaklak at gaya ng kasintahang babae na naggagayak ng kanyang mga hiyas. So tayo, bilang tayo ay tinawag o hiniligtas ng ating Panginoon sa ating pagkakaligtas, ang sabi doon, binihisan niya tayo ng damit ng kaligtasan. Ganun yung magkakaibigan, di po ba? Yung damit nila ay hindi nasunog. Sabi doon, tinakpan ako ng balabal ng katwiran ng Diyos. At tayo pa, mga kapatid, di po ba? Tayo po ay binihisan ng Ama natin sa langit, doon sa talinghagang ipinakita niya sa alibughang anak, di ba? Binihisan ng Ama ang kanyang anak ng mainam na kasuotan. Sa aklat po ng Pahayag 7:13-14, kwento ko na lang doon. Sabi doon,
nagtanong yung nakakita ng pangitain. Sabi doon, sino yung mga nakadamit na puti? Sabi sa talatang 14, hindi ko po alam. Tugon ko. Ang nagtanong po pala yung nando doon sa kalangitan. Tapos sabi niya, nung nakakakita ng pangitain, hindi ko po alam. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya yon. Sabi nung nagtanong, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. So ano po yung makita natin dito? No? Tayo bilang mga Kristiyano o mananampalataya, hindi natin dapat dinudumhan ang ating mga damit. Dapat nananatili siyang malinis at nakasuot sa ating mga katawan kahit ano pa ang nangyayari sa ating mga buhay. Naunawaan po sa Pahayag 22 verse 14, mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod. So yun po ang pangako. Kung tayo po sa kabila ng pagdaan sa apoy ay mananatili po tayong malinis o walang bahid dumi ang ating pagiging Kristiyano, sabi po ron, mapalad tayo sapagkat bibigyan tayo ng karapatang makadaan sa apoy. At ang pangatlo, sa pagdaan sa apoy kasama ang Diyos, sabi doon, hindi nag-amoy apoy ang ang magkakaibigan. Diba? Sabi po sa talata, hindi sila nag-amoy apoy. Inamoy sila ng mga taon. Pagkalabas nila, sabi, hindi sila nag-amoy apoy. Ibig pong sabihin, talagang walang epekto sa kanila ang paglakad nila sa apoy. Walang ibig sabihin, walang side effect, walang after effect, walang naamoy sa kanila, no? Ito po ay sabihin na natin, tayo ang nadumaan sa apoy, no? Pag napagtagumpayan natin ang apoy, dapat wala ring epekto. Ano po yung gusto kong tukuyin patungkol dito? Walang angas. Dapat di tayo mayabang na, ay, dumaan ako dyan, okay naman, nagtagumpay ako. No? Wala silang ganong yabang, wala silang ganong angas, wala silang doon sa yung pagsisiyasat sa kanila ng mga tao, hindi po sila nagyabang. Naunawaan po? Tapos, wala rin silang kaisipang pagiganti. Hindi sila nag-response. So, ano ngayon? Wala silang ganon, di ba? So, makita natin na dapat, pag dumadaan tayo sa apoy, wag tayo yung katulad na iba. Sige lang, pagkatapos ko dito, huyo ka sa akin. Walang ganon. Bilang mga Kristiyano, mananampalataya, dumaan tayo sa apoy, hindi tayo dapat gumaganti. Hindi tayo dapat nagyayabang. Hindi tayo maangas sa mga taong sabihin na nating umusig sa atin. Sabi sa Roma 12:17, huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. So wala po tayong pagganti. At sabi doon, huwag sa 1 Pedro 3:9, huwag ninyong alipustain ang umaalipusta sa inyo. Kung sila man ang naging dahilan kung bakit tayo nakaranas ng matinding pagsubok, sabi doon, huwag tayong gaganti, huwag natin din silang aalipustain. Nanawaan po, huwag natin silang hahamakin. Sa halip, sabi doon, ipanalangin ninyong sila'y pagpalain, yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. So, yun po yung response, no? Kahit dumaan sa apoy, hindi tayo mag-amoy apoy. Mananatiling malinis ang ating damit at walang angal, walang talab ang apoy sa atin. Hindi madidistract ang ating pananampalataya.
Ang sabi pa po doon, bunga ng nagtatagumpay sa paglakad ng apoy. Bilisan ko na lang po, ano po. Ang sabi po ron, no, nakalakad na sila sa apoy, lumabas. Sabi doon, sa unang Pedro, 1:7, ang ginto na nasisira pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So, ito po yung sabi sa bagong tipan. Kapag tayo ay napadaan sa apoy at tayo'y napatunayang tapat at nananatili, ang sabi doon, papupurihan, dadakilain, pararangalan at maluluwalhati ang ating Diyos, gaya rin naman nung ginawa o nasalita ni Nebuchadnezzar nung malaman niya ang pagsama ng Diyos dito sa magkakaibigan. Sabi niya doon sa Daniel 3:28-30, pick upin ko na lang, sabi doon, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. So unbeliever siya, pero nung makita ang resulta nung tatlong ito, sabi doon, purihin ang Diyos. Nagpuri siya sa Panginoon. At alam niyo po ba, sa talatang 30, ang sabi doon, itinaas siya sa kanyang tungkulin. Yung tatlo na naitapon sa apoy, matapos lumabas sa apoy, ang sabi doon, napahanga si Nabucodonosor at nagpuri sa Panginoon. Ang sabi, totoo nga ang kanilang Diyos. Anong po yung sabi niya? At sabi doon, walang pwede na lumaban o magsalita ng anumang laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kakatayin, no? Kakatayin daw kapag nagsalita. So makita natin dito kung tayo po'y lumakad sa apoy, kasama natin ang Diyos at napanatili po nating walang epekto talabsatin ng apoy at napanatili nating malinis ang ating kasuotan at gayon din naman hindi nabago yung paglakad natin sa katwiran ng Diyos. Alam niyo po, sabi doon, madadakila ang Panginoon at ang promotion ay dadating. Mga kapatid, hindi talaga tunay, hindi talaga madali ang lumakad sa apoy. Talagang mabigat na pagsubok ang katumbas nito. Ngunit kung tiyak tayong lumalakad na kasama ang Diyos, nakasalang ka man o naisalang ka man sa loob, makakalabas kang matagumpay tulad ni Shadrach, Meshach at Abednego. Laging aalalahanin ang apoy na ating nilalakaran ay apoy na tutupo sa ating karumihan. Hindi po tayo mismo yung tutupukin mga kasalanang mayroon tayo. Sa gayon, lubusan tayong mababago at makakalaya. Kinakasangkapan lang ng Diyos ang apoy, ang pagsubok, upang tayo ay mahubog at patuloy na maisakatuparan ng Diyos ang kanyang layunin sa ating mga buhay. Kaya nga po, sabi sa pahayag, babasa ko na to, no? Pero ulitin ko, pahayag 22, talatang 14, mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Yan po ang pangako ng ating Diyos. Kaya anuman yung dinaraanan mo ngayon, hirap ka, namimighati ka, anuman yung pagsubok na yun, lagi mo lang isa sa isip. Sa lahat ng pagsubok, kasama natin ang Diyos. Through the fire, sumama ang Diyos kay Shadrach, Meshach at Abednego
Pangako din po yan sa atin ng Diyos. Dumaan man tayo sa apoy, di tayo masusunog, di tayo matutupo. Sa Diyos po lahat papuri, parangal at pagluwalhati. Tayo po ay manalangin. O Diyos na napakabuti, dakila at tunay na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa katiyakan na kung kami man ay dumadaan sa apoy ng pagsubok, kasama ka namin. Ipinakita mong halimbawa ang magkakaibigan na tunay nga nung dumaan inihagis sa apoy dahil sa hindi pagsunod sa maling kagawian ng mundo, sinamahan mo po sila. Iningatan mo po sila. Naroon ang iyong proteksyon. Panginoon, salamat. Dahil kaming lahat, hindi naman po exempted sa mga pagsubok sa mundong ito. Pero ang natitiyak po namin, dumadaan man kami sa pagsubok, kasama mo kami. Kung dumaraan man kami, nanghihina na kami, alam po namin, kalong kami't hawak ng iyong mapagmahal na bisig. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo. Maaasahan ang iyong mga pangako sapagkat tunay na ang nangangako ay tapat na Diyos na kailanman ay di nagsisinungaling. Dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng nakikinig, mga bagong Kristiyano man o dating mananampalataya, magtagumpay po silang lahat sa anumang pagsubok na kanilang dinaraanan, anumang pag-uusig, anumang kadalamhatian na kanilang dinaranas, lungkot ng buhay na kanilang dinaraanan. Panginoon, turuan at tulungan mo ang bawat isa na mapanatili po nilang malinis ang kanilang mga kasuotan. Mapanatili po nilang na lumalakad sa iyong katwiran, walang pag-angal, bagkos nakakaranas ng kagalakan sa kabila ng pagsubok. Salamat po, Panginoon, salamat sa iyong dakilang pangako na kung tunay nga, Panginoon, na kami ay magtagumpay sa paglakad sa apoy, ikaw pa rin ang magbibigay gantimpala. Tatanggapin mo kami dyan sa lungsod ng kalangitan, Panginoon, at patuloy kakain kami ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Salamat po, Ama, salamat, kilala mo lahat ngayon ng nakinig. Panginoon, salamat, palakasin mo at patibayin ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salita na kanilang napakinggan. Hindi ko alam kung ano yung dinadaing nila sa oras na ito. Hindi ko alam kung ano yung mahigpit nilang panalangin na noon pa man o naghihintay sila ng mga pagtugon sa panalangin. Lord, salamat. Hinihiling ko na minsan pa ay iunat ang iyong mapagpalang kamay, katagpuin ang bawat dalangin at dinggin mo ang bawat panalangin sang-ayon sa iyong kalooban. Maraming po salamat, Panginoon. Inaangkin ko po, Panginoon, na gumagawa ka sa buhay ng mga mananampalataya at gayon din sa mga bagong tagapakinig, Panginoon, lubos mong ipapaunawa ang salita ng Diyos at ililigtas mo rin po sila gaya namin na nakasumpong na iyong pagliligtas. Salamat po, Panginoon, at tinataas ko po sa iyo ang bansang Israel. Lord, salamat po na mahal mo ang bansang ito. Kailanman ay hindi mo papabayaan. Ikaw ang Diyos na patuloy na magsasanggalang sa kanila, magpoprotekta sa mga tao o bansang lumalaban sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang maghahari sa bansang Israel at patuloy mong ipararanas ang iyong kabutihan, katapatan at kapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang patuloy na pagkilos mo sa puso ng mga Israelita, sa gayon kilanlin ka bilang Panginoon at tagapagligtas, ang haring kanilang hinihintay noon pa man at muling babalik upang patuloy na sila ay kunin din. Maraming po salamat, Ama, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, parangal, pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen
Amen. Purihin ang Diyos. Isang napakagandang gabi sa inyong lahat at naniniwala po ako kayong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Baunin niyo po ang salita ng Diyos hanggang sa inyong paghimlay at bigyan kayo ng Diyos ng mapayapang pagtulog. Salamat po. Ito po muli ang inyong lingkod, Sister Alice Serrano. Shalom, everyone. I love you po.